Ito po ang tanong, kamakailan po kasi hinuli ang drag queen na si Paula Luca Vega sa salang immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent show. Okay? Dahil po yan sa kanya, 3 buwan na nakakaraan dahil sa kanyang ama naming act at marami niya mga ginagawang mga acts, di ba po? So, ano po ang masasabi niyo ungkol dito? Wag ho tayong magdunong-dunungan at parang tayo nakakawala sa hawla. Deserve niya kasi nga nagmatigas pa siya. Dapat nga nagpakumbabala lang siya at humingi siya ng tawad sa ating bansa, sa publiko. Siyempre, nabuwisit ako sa mga ginawa niyang gano'n. Ginawa mo na, pero sana wag mo nang uulitin para hindi ka tularan ng ibang tao. At lalo na yung mga kabataan ngayon. Oo naman, nakakainis yung baklang niya. Pura Luca Vega o Amadeus Fernando Pagente sa totoong buhay. Dating kandidata sa first ever Drag Den Philippines. Noong June 23, 2023, naging controversial siya dahil sa kanyang ama namin at marami pa mga performances na kinagimbal, kinagalit, kinagtaka ng karamihang Pilipino. Dahil dito, pinatawan siya ng personal non grata ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. At paghantong na nga sa kaso at ng kanyang pagkadakip. Dapat lang naman sa kanya yan kasi ang ama namin ay sagrado yan, hindi lang sa aming mga Katoliko, kundi sa iba pang mga reliyon kasi talaga nasa Biblia yung ama namin na yan, the Lord's Prayer yan. Kaya nararapat lamang yan, hindi lang yan, sinundan niya pa nung natutulog pa ang Diyos. Talagang nakakaloka talaga ang ginawa ni Luca. Kaya nararapat lang sa kanya yun na gawin sa kanya yun. I think, kung nahuli man to si Paula Luca Vega, he deserve para at least hindi na maulit yung pangyayaring yun. Very immoral yung ginawa niya. At saka that is against the law of God. Parang wala siya sa sarili niya. He should be rehabilitate. Bilang litim katoliko ng ating bansang Pilipinas, masasabi ko lang po dun sa naarestong LGBT ay dapat una pa lang nagpakubabanas po siya, hindi na po siya nagmatigas sa tao dahil alam naman po niya na mali po yung ginawa niya pag-demonstrate dun sa ng ating Catholic na pamamaraan ng ginawa niya. Pangalawang pong katanungan, sa palagay mo ba, as an LGBT yourself, di ba po, membro ng LGBT, deserve ba niya ito? Oo o hindi? Deserve niya yon. Deserve niya kasi marami talaga nagalit sa kanya. Deserve niya yun talaga. Kahit naman ako nabuwisit ako sa kanya. Yeah. Parang deserve niya. Kasi, he's not on his own Parang sabihin natin, parang I don't know kung what's going on him. Kung mali man yung ginawa niya, something is wrong with him. Sa panghuli po, sa palagay nyo, ano ang inyong mensahe para sa isa nating kapatiran sa LGBTQIA+ na community na si Paula Luca Vega? Para sa iyo kapatid, ang masabi ko lang, okay lang naman dapat yung dati mong ginagawa na pero dapat, iisipin mo naman yung ginagawa mong pag-drag, mag-drag show. Kasi, ang ama namin ay talagang sagrado yan. Kaya, dapat na lang, humingi ka lang sana ng sorry, kaya tuloy nagalit sa'yo mga ihos na sareno, kaya talagang dapat lang pagdusahan mo. Ang masasabi ko sa kanya, hindi maganda yung ginawa niya dahil lumabag siya sa simbahan at hindi niya ginalang ang simbahan. At dapat, para hindi siya tularan ng ibang tao na ganyan ang gagawin po ng kalokohan. Message sa kanya, pagdusahan niya na lang yan, yung ginawa niya. Vega. Hinihiling ko lang na maayos na sana sa ngalan ng ating pinagdadasal na din namin bilang LGBT ka na matulungan ka rin
na mapawalang sala ka at mapatawad ka ng ating bansa. Yun lamang po. Ayon kay Pura Luca Vega, isa itong ekspresyon ng kanyang malayang pag-iisip. Ako, bilang isang instrumento ng sining, naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling at gusto niyang tumungo. Pangalawa, personally, di ko lamang maintindihan ang paggamit niya ng spiritual na simbolo upang gayahin, alang-alang sa kapalakpakan, pera, o sa kanyang kasikatan. Pangatlo, blasphemy or expression, art or disgrace. Hanggang saan mo kaya makipaglaban o magpakumbaba na lamang. Ang inyong kagalgalan, Tenten Rodriguez.